Kung nasaan ang Diyos, naroon din ang kapayapaan, subalit hindi lahat ay handang tumanggap sa Diyos, sa pag-ibig at sa pagpapatawad, kaya mahirap maitaguyod ang kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaías, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay peace. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento ay sinisimulan natin ang paglalakbay na ito sa pagsisindi ng ikalawang kandila ng Adbyento at ito'y tinatawag nating Candle of Peace, ang kandila ng kapayapaan. Paano nga ba tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kung ating titingnan, ang mundo, ito yung kulang at ito yung hinahanap. Maraming mga bansa ang naglalaban-laban, maraming pamilya ang nag-aaway-away, maraming mga tao ang may alitan at paghihiwalayan. Yung kapayapaan ang kinakailangan natin. It is what the world needs. It is what we need. Pero iba kasi yung kapayapaang sinasabi ng mundo sa kapayapaang sinasabi ng ating pananampalataya. Because the peace that the world cannot give is only possible with God. Kung nasaan ang Diyos, naroroon ang kapayapaan. Kaya nga, ito yung mahalagang maunawaan natin that peace is the fruit of the presence of God. Ano ba yung presence of God? It is the presence of love, the presence of forgiveness, of understanding, of care, of mercy and compassion. Pero kapag wala tayo nun, walang presensya ng Diyos, walang pagmamahalan, walang pagpapatawaran, walang pagbibigayan, there will be no peace. Si Mother Teresa merong formula kung paano tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Sabi niya, it begins with silence. And the fruit of silence is prayer. And the fruit of prayer is faith. And the fruit of faith is love.
And the fruit of love is charity and service. And the fruit of service is peace. Nag-uumpisa sa katahimikan para makapagdasal na siyang nagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos ng pag-ibig, kaya tayo rin ay magmamahal. Kapag tayo nagmamahal, tayo maglilingkod. At kapag naglilingkod tayo, doon lamang tayo magtatamo ng kapayapaan. Today, binibigay sa atin ang isang larawan sa ating gospel, and that is John the Baptist. Napakahalaga ng pahayag ni Juan Bautista. At tulad ng sinasabi ni Pope Francis, there are 3 vocations. No? 3 misyon, no? 3 pagtawag kay Juan na magsisilbing mission niya. Ang first vocation ni Juan Bautista is to prepare the way of the Lord. Siya yung precursor, siya yung tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. At paano? Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi, the baptism of repentance. Kaya ito yung sigaw niya, no? Tuwirin ang landas ng Panginoon, magbalik loob, magsisi sa mga kasalanan. And this is the first vocation of John, upang ang mga tao ay ibalik sa Diyos. Yung magbalik loob sa Diyos, pagsisisi sa mga kasalanan. And imagine, ito rin yung mahalaga para magtamo tayo ng tunay na kapayapaan is to repent, yung pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Diyos. Kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, kung hindi tayo magsisisi, there will be no peace. Pangalawa is to discern who is the Messiah. Kasi tayo, kung ano-ano at kung sino-sino ang itinuturing nating Mesiyas sa buhay natin. Yung pera, itinuturing nating Mesiyas. Yung karir, yung boss, yung trabaho, yung negosyo. Minsan yung ating sarili ang itinuturing nating tagapagligtas. Sino ba talaga ang tunay na Mesiyas sa buhay mo? It is very important na si John ay larawan ng discernment who is the Messiah. Kaya nasabi niya, there is the Lamb of God. No? Sabi niya na si Jesus yung kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napakahalaga na sa buhay natin mga kapatid that we have also to discern who is our Messiah. Kasi kung ang tagapagligtas mo ay hindi si Jesus, kundi ang itinuturing mo ay ang iyong pera, ang iyong galing, ang iyong talino, ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, ang iyong posisyon, then you are being misled because they are the false messiahs. Ang totoong Mesiyas ay ang Diyos. Ang totoong magliligtas sa atin ay si Jesus. Jesus is our Messiah. Kaya nga yung second vocation ni John is to discern sino ba talaga ang Mesiyas at ituro niya tayo sa totoong Mesiyas. And that is Jesus Himself. You have to ask yourself, sino ba talaga yung Mesiyas mo? At yung pangatlong bukasyon ni Juan Bautista is that humility, to diminish himself. At sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas. To diminish himself so that maiangat niya, maitaas niya si Kristo, maipakilala niya si Kristo. Sa buhay natin, napakahalaga nito ng halimbawa ni Juan Bautista. That our life is not about ourselves. It is about Christ. It is about God. Kung ano man yung achievements natin, ano man ang narating natin sa buhay, it is not about ourselves. It is about God who loves us. It is about the grace of God, yung grasya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, itong pangatlong bukasyon, itong panawagan ni Juan at halimbawa niyan ay pinapakita sa atin, calls for humility. Kapag walang humility sa puso natin, there will be no peace. Kung ang maghahari sa atin ay yabang at papalitan natin ang Diyos na tayo na ang nagiging Diyos sa buhay natin, hindi na si Jesus. Din lahat tayo ay naghahari-harian, lahat tayo nagyayabang, lahat tayo ay nagiging mga Diyos-Diyosan, then there will be no peace.
Kaya nga ito yung panawagan din sa mga bansa, sa mga leader at sa mga namumuno, hindi lang ng bansa, kundi ng mga samahan, ng mga organisasyon, ng mga pamilya, to have this humility. Because if there is humility, there will be peace. Kung nasaan ang yabang, walang kapayapaan. Kaya nga makikita natin yung kababaang loob ng Diyos, that He was in the form of God. Sabi ni St. Paul, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Rather, He humbled Himself and took the form of a slave. Ibinaba niya ang kanyang sarili at naging katulad natin. Naging alipin pa nga. Yung humility of God, ito yung nagdala ng kapayapaan. So dito sa attitude, dito sa panawagan ng Diyos kay Juan, to prepare the way of the Lord, dun sa sinasabi niyang to discern who is the Messiah and to diminish himself, doon lang magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili, magsisi sa mga kasalanan, kilalanin ang tunay na Mesiyas, iangat si Jesus, hindi ang sarili. Kapag ginawa natin ito, we will be like John, nagtataguyod ng tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating buhay. Sana ikaw at ako ay maging daan ng kapayapaan upang sa ganoon, tayo ay maging sambayanan, bansa at mundo na mapayapa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, gawin mo kaming daan ng kapayapaan. Puspusin mo kami ng presensya upang dalahin ka namin, upang itaguyod ang kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.